Good day, everyone. For today's episode, we will be discussing human person as a being for death. So, before we start, let's first define death. Death, in Merriam-Webster, means a permanent cessation of all vital functions, or in other words, the end of life. And its antonyms, or the opposite of death, is life. But for Haruki Murakami, death is not the opposite of life, but a part of it. So, sinasabi ni Haruki Murakami na hindi kabaliktaran ng pagkamatay ang pagkabuhay or ng buhay. Bagkus ay parte lamang ito. Sinasabi niya rin na ang buhay ng tao ay katulad ng sa mga halaman at sa mga hayop na kung saan parang isang cycle at nagsisimula sa birth at nagtatapos sa death. At dahil nga ito'y isang cycle, uulit lamang ito mula birth at magtatapos ulit sa death, pero paulit-ulit lang siya at walang katapusan. So, to further understand the meaning of death, so we will move on to the statements on human death. So in the statements on human death, we have three different views. These are the Christianity on death, Marxism on death, and also existentialism on death. First, we're going to discuss Christianity on death. So first statement, death is the end of this life and the beginning of the next. Sinasabi na death daw is the end of this life. Ang sinasabi sa this life na yun is yung life na kung anong meron tayo ngayon, yung binubuhay natin ngayon, yung life natin dito sa mundo. And then the beginning of the next naman, just like what the Christians believe in, may heaven and hell pag namatay ka. So, yung sinasabi sa statement na to na beginning of the next is yung after mong mamatay, may bago ka na namang buhay. However, hindi mo alam if it is eternal life or eternal suffering. Next statement, death is a mystery for it recognizes man's natural reluctance to die and the pain of separation of body and soul. Dito naman sinasabi na ang death daw ay isang misteryo kasi pagdating ng death, pag usapang death, nakikita talaga natin yung reluctance ng isang tao, yung hesitance, yung takot ng isang tao sa idea of death, sa sitwasyon na mamamatay na sila. Kasi for example, if yung mga may sakit, pag binibigyan na sila ng taning ng doktor, makikita talaga natin na doon mo makikita na halos lahat talaga masasabi nila na ayaw pa talaga nilang mamatay kasi takot sila. Takot sila because they don't know what comes after death. Kaya masasabi mo talaga na when it comes to death, makikita mo yung hesitance, yung reluctance ng isang tao pag usapang kamatayan. Third statement, death occurs when soul as a principle of life separates from the body. Saint Thomas Aquinas. Saint Thomas Aquinas kasi, according to the previous lesson, sinasabi niya na ang tao daw binubuo ng soul at saka body. Na pag wala ang soul sa body, hindi siya makaka-function. Kasi syempre, ang body, nandyan lang naman siya, vegetative, kumbaga. Pero pag may soul, may kakayahan siyang mag-isip kung anong galaw ang gagawin ng isang body. So, sinasabi na ang death daw is yung occurrence when yung soul ay nag-separate na siya sa body. Therefore, nawawala yung kamalayan, yung malay ng isang tao. So, fourth statement, death is a moment of decision because once you cross its threshold, your choice only is either to step into eternal suffering or eternal peace and love. So, sinasabi na death daw is a moment of decision kasi just like how Christians believe, magdedepende daw sa actions mo ang kung saan ka mapupunta after death. Just like what I said in statement number 1, there is eternal life and also eternal suffering. So sa
statement number 4, sinasabi na it is a moment of decision kasi magdedepende sa'yo, magdedepende sa pinapakita mo habang nabubuhay ka, sa decisions mo habang nabubuhay ka, sa actions mo habang nabubuhay ka, kung saan ka mapupunta after death. Number 5, death is a necessity and liberty. Claude J. Jeffrey O.P. So, sinasabi na death is a necessity. Necessity kasi we recognize death, we define death as something that releases people from pain and sufferings. So, parang masasabi mo na rest siya, pahinga. Kaya nga sinasabi ng ibang tao pag may namamatay, pag may family member na nagluluksa, sinasabihan nila na okay lang yan, at least siya nakakapagpahinga na siya, lalo na pag yung mga namatay dahil sa terminal illness or sa mga hindi na-cure na mga diseases like cancer. Kasi sinasabi talaga nila na it's okay, na mas better na nawala na sila kasi at least nakapagpahinga na sila. So that's why it is said na death daw is a necessity kasi kailangan daw ng tao na makapagpahinga after all the pain, after all the sufferings and challenges na naranasan nila sa mundo. Liberty naman, liberty is freedom. So liberty kasi, gaya nga ng sabi ko kanina, it releases people from pain and sufferings. Nawawala na yung bigat sa loob mo, therefore you are given freedom parang you're given freedom pag namatay ka. Kasi nga, nawawala na yung kamalayan mo, at the same time, nawawala na rin yung sakit, yung hirap, yung pagod na naranasan mo habang nabubuhay ka. So, next statement, death is a release from pain and suffering. Kagaya ng number 5, statement number 5, death nga daw, we identify death, we determine death as something, as a rest, as a pahinga, kasi it releases people from pain and suffering. Last statement, number 7, real death is not being with God, but the eternal unhappiness with devils. So, Christianity, ang Christians naniniwala sila sa dalawang death. First is the death na pagkakamatay mo dito sa mundo, dito sa sanlibutan. And then, second naman is yung death na sinasabi na eternal suffering. So, sinasabi na ang real death daw, ang totoong pagkakamatay mo, is yung death kung saan hindi mo makakapiling ang Panginoon. Kasi 'di ba, pag sinabing makakapiling mo ang Panginoon after death, it means eternal life. Ibig sabihin, parang hindi ka namatay. So, sinasabi na ang totoo daw na pagkakamatay talaga ng tao is yung point na hindi mo makakasama ang Panginoon. Therefore, ang mararanasan mo lamang is yung eternal sufferings with the devils sa tinatawag ng mga Christians na hell. So next statement on human death is about Karl Marx. So he said that he does not believe in the next life. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa next life or sa life after death. Na kapag namatay ka, mapupunta ka sa either hell or heaven. Kasi nga, katulad ng sinabi sa number 2, he is an atheist. Sabihin, di siya naniniwala kay God, di siya naniniwala sa religion or sa Bible. Then, next statement doon sa may number 2 is he does not see death as more than a biological event. Itong second statement, makakonect rin natin siya sa number 3 na sinasabi na man to him is nothing more than a being genetically determined. Ibig sabihin, yung tao is biologically created lang siya. Nanggawa lang siya sa mga natural causes like yung sinasabi sa cell theory na ang tao is gawa sa cell or made up of cell. Na hindi siya naniniwala na yung tao is ginawa ni God out of nothing na katulad na sinabi sa Bible. So, for him, man and death happens due to a biological event and not because of what the Bible says. And lastly, death is not important. Sabi nga na yung kamatayan is hindi importante. Kasi kapag patay ka na, yun na yung end ng buhay mo. Kasi nga, hindi siya naniniwala na mapupunta tayo sa hell or heaven. Kasi, once napatay ka na,
patay ka na. Kaya hindi na importante yung death para sa isang tao. So next view is the existentialism and death. So existentialism is yung philosophical theory na ine-emphasize ng mga philosophers na ang tao daw nag-e-exist, nabubuhay sa mundong ito, na walang ibang tao, walang ibang nilalang, walang kahit na sino or ano ang nagkokontrol sa buhay ng isang tao. Therefore, you can say na sa existentialism theory, ang tao daw ay may control over sa sariling buhay niya. So, first statement on death through existentialism, death is one life's boundary situations, thus inevitable. Sinasabi dito na ang death daw ay boundary ng life ng isang tao kasi ang death kasi, pagdating sa death, eto na yung limit ng buhay ng tao. Kahit pa sinabi sa existentialism na walang nagko-control ng buhay ng tao, kasi syempre wala namang taong gustong mamatay agad. So, kahit pa sinasabi sa existentialism theory na ang buhay daw ang tao, walang nagko-control sa kanya, kaya nga sinabi na inevitable ang death kasi kahit pa hindi gustuhin ng tao, kahit pa anong gawin ng tao, kahit pa anong gamot ang ibigay sa isang taong may sakit, kung mamamatay siya, mamamatay na talaga siya. Kasi death is the limitation ng buhay ng isang tao. Inevitable siya. Wala kang magagawa kundi i-face na lang ang death. Wala ka nang ibang magagawa kundi i-accept na lang na if ever man na may taning, like for example yung mga may sakit, wala ka nang magagawa kundi accept na lang talaga yung fact na mamamatay ka kasi inevitable na siya. So next statement, death is the possibility of no longer being able to be there. Martin Heidegger. Si Martin Heidegger, nasabi siya dito because according to the previous lesson, sinasabi niya na for you daw to exist in a situation or in a place, dapat hindi lang yung body mo ang nandun sa sitwasyon or sa place na yun, dapat nandun din yung kamalayan mo. Eh, kailan ka ba may kamalayan? May kamalayan ka kapag nabubuhay ka. So, kaya sinabi na death is the possibility of no longer being able to be there kasi pag namatay ka, wala na yung kamalayan sa'yo. Wala na yung awareness mo sa surroundings mo. Sinasabi na no longer kasi kahit pa anong decision mo, kahit pa gustuhin mo ulit na maging aware sa isang bagay or maging andun sa isang bagay kasi 'di ba, ang tao ayaw naman mamatay, walang taong sasabihin na okay na gusto niya nang mamatay at that time. So, kahit pa ang tao sabihin niya na gusto niya ulit pumunta sa lugar na yun, gusto niya ulit mag-exist, gusto niya ulit magkaroon ng existence, wala siyang magagawa kasi nga, back to statement number 1, death is inevitable. So, last statement on existentialism, number 3, real death that lies ahead of a man is the possibility of himself as not being at all. So again, ang meaning ng existentialism is ang tao daw nabubuhay na walang nagkokontrol sa buhay niya, na siya lang ang nagkokontrol sa buhay niya. So ang sinasabi through existentialism theory is that ang real death daw is yung moment na parang hindi na yung tao mismo yung nagkokontrol sa buhay niya. Again, walang tao ang gustong mamatay. So, therefore, masasabi natin na pag namatay ang tao, ibig sabihin, hindi niya ginusto yun. Hindi niya choice yun. Hindi niya, wala siyang freedom to choose kung mamamatay na ba siya ngayon or bukas or kailanman. So, kaya sinabi na real death daw is yung possibility of himself not being himself at all. Not being himself at all kasi hindi siya yung nagde-decide kung kailan siya mamamatay. Hindi siya yung nagde-decide hindi siya yung nagde-decide na nawala ako. Girl.
real death daw ay yung possibility of himself as not being at all. Kasi, hindi na siya yung nagde-decide. Wala na yung freedom sa kanya. Wala na yung responsibility niya sa sarili niya. Kasi nga, hindi niya naman ginusto na mamatay. Hindi ginugusto ng isang tao na mamatay. So therefore, nawawala yung control sa buhay niya. Kaya sinabi na ang real death daw is yung possibility na hindi na yung tao hindi na nagiging siya. Himself not being himself at all or not being at all. So, moving on, let's now discuss the view of the philosophers regarding death in philosophers' concept on human death. So, we'll start with the first Greek philosopher, Socrates. He believes that death may be the greatest of all the human blessings. So, Socrates thinks that death is a blessing because once death falls upon you, all the problems that you have encountered when you're still living will vanish. So as the pain and sorrow. So ang matitira na lamang is peace or kapayapaan at kapanatagan ng puso't isip at kaluluwa. Sabi nga, di ba? Because death frees people from sorrow and pain na naranasan nila nung sila'y nabubuhay pa. So next, let's now discuss Plato's view on death. So he believes that only the dead have seen the end of the war. So we all know that life is full of never-ending trials and struggles. Life is more of survival of the fittest, where you have to fight in order to survive. And fighting these challenges means makaka-encounter tayo ng mga failures and ups and downs in life. But in death, it will all end. All the fights and misery that we've encountered ay mawawala kasi nga 'di ba? Pinalalaya ng death lahat ng sakit at mga problema na naranasan natin nung nabubuhay pa tayo. It frees people from pain and sufferings. And ang mararanasan mo na lang is kapanatagan ng puso't isip at kaluluwa nga, 'di ba? Kasi nga wala na tayong katawang lupa na nakakaranas ng sakit nung panahong nabubuhay pa tayo. Another Plato's view on death is not the worst thing that can happen to a man. So, why? Because the worst thing that can ever happen to a man is to give up. Dahil once na sumuko ng isang tao na mabuhay, o di kaya ay sumusuko na siyang harapin ang mga hamon na dala ng buhay, ay parang patay na din siya or patay na rin yung turing sa kanya. Diba, mas maganda pang mamatay na lamang kaysa naman sa mabuhay na walang kabuluhan at walang silbi sa pamilya o di kaya sa lipunan na kinabibilangan natin. So, sometimes, death doesn't necessarily mean end of life. Sometimes, the true meaning of death is when someone loses the will to keep on living. Next is Aristotle. His concept on human death is that everybody knows that death is unavoidable, but nobody thinks about it if it's not close yet. Dito, sinasabi na lahat naman tayo is aware na yung death is hindi natin maiiwasan kasi nga part na siya ng buhay natin. Wala tayong control over dito. Then, doon naman sa part na but nobody thinks about it if it's not close yet. Dito, sinasabi na wala naman taong nabubuhay na iniisip niya kung kailan siya mamamatay or kung paano nga ba siya mamamatay kasi hindi naman tayo aware sa mga bagay na ito. Unless nga magkaroon tayo ng malalang sakit, then bibigyan tayo ng doktor ng remaining days to live dito sa mundo, doon natin masasabi na yung death na tinatawag is malapit nang dumating sa buhay natin. So the last Chinese philosopher that we have is Lao Tzu. Lao Tzu said that if you're not afraid of dying, there is nothing you cannot achieve. So ang sinasabi niya dito is that ang death daw ay ang pinaka mahirap, scariest, pinaka painful na parang stage ng buhay natin. Kasi kaya niya sinabi na if daw hindi ka takot mamatay, ibig sabihin walang ibang bagay sa mundo, walang ibang sitwasyon, challenges, or problems ang hindi mo makakayanan.
Kasi nga, for him, for Lao Tzu, for this Chinese philosopher, death daw is the scariest, the hardest, and the most painful part of our life. Now we have Epicurus. He said that death does not concern us because as long as we exist, death is not here. And once it does come, we no longer exist. Dito halos same lang rin with Aristotle na yung death nga is hindi natin naaalala or naiisip kasi nga as long as we exist, as long as nabubuhay tayo sa mundong ito, ibig sabihin yung death is hindi pa dumadating sa buhay natin. Unless nga magkaroon tayo ng malalang sakit and remaining days to live, doon natin masasabi na yung death is palapit nang dumating sa buhay natin. Then, doon naman sa part na and once it does come, we no longer exist. Dito, sinasabi na kapag dumating na yung kamatayan sa buhay natin, ibig sabihin, hindi na tayo nag-i-exist kasi nga patay na tayo. We no longer exist kasi wala na tayo sa mundo physically. For Confucius, he said that if we don't know life, how can we know death? Dito, sinasabi niya na kung hindi natin alam yung buhay, then paano pa natin malalaman yung kamatayan? Kasi nga, di ba, part na ng buhay ng tao ang death. Na kahit anong gawin natin, mamamatay at mamamatay tayo. Pero, bago tayo dumating sa point na yun, is kailangan muna nating malaman kung paano mabuhay ng maayos at ng naaayon sa utos ng Diyos. Kasi, if we don't even know the meaning, the purpose, or how to live our life habang andito pa tayo sa mundo, nabubuhay at may kamalayan, then, how much more pa kapag namatay na tayo at nawala na tayo ng kamalayan, paano pa natin malalaman yung meaning ng death once na dumating na yun sa buhay natin? So the last Chinese philosopher that we have is Lao Tzu. Lao Tzu said that if you're not afraid of dying, there is nothing you cannot achieve. So, ang sinasabi niya dito is that ang death daw ay ang pinaka mahirap, scariest, pinaka-painful na parang stage ng buhay natin. Kasi, kaya niya sinabi na if daw hindi ka takot mamatay, ibig sabihin walang ibang bagay sa mundo, walang ibang sitwasyon, challenges, or problems ang hindi mo makakayanan. Kasi nga, for him, for Lao Tzu, for this Chinese philosopher, death daw is the scariest, the hardest, and the most painful part of our life. So the last philosopher that we have is Marcus Aurelius. Marcus Aurelius is a Roman philosopher, saying that it is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. Sinasabi niya to kasi alam naman natin na sa death, ang pagkaka-define ay after ng death, wala na. Lalo na pag hindi ka Christian, kasi pag hindi ka Christian, hindi ka naniniwala sa heaven and hell. So, sinasabi niya na mas dapat nating katakutan ang fact na hindi na tayo mabubuhay ulit, na hindi na tayo makakapag-start ulit ng life. Kasi pag hindi na natin yun nagawa, ibig sabihin wala na tayong chance to live our life again, to enjoy our life, to see or to experience yung mga sceneries, to see our loved ones again. So, parang sinasabi na mas matakot ka sa fact na mawawala yung lahat ng chances na yon kesa sa fact na mamamatay ka tapos hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo after. Mas nakakatakot yung sinasabi ni Marcus Aurelius na mas nakakatakot na mawawalan ka ng chance na i-enjoy ulit ang life na meron ka. That is the end of our discussion. We heartily welcome your views, queries, and applause. Thank you.